Ito yung sunod, mga kababayan. Lipat tayo. Dito tayo, mga kababayan, kay PBBM. Ano yung kay PBBM? Mga kababayan, si PBBM po, sa mga hindi nakakaalam, nagsalita na. Nagsalita na, mga kababayan. Ano ba yung sinabi ni PBBM? Ganito po siya, mga kababayan. Kung naalala ninyo, nagsalita si Sandro na noong eleksyong 2022, pinatawag si PBBM, sumama si Sandro, pumunta ng Malacanang. Pinahintay sila ng halos 2 oras. Walang digong na dumating pero may 3 tao na humarap sa kanila. Ito si Angus Beef, ito si DJ at si Andar. 3 ang humarap. At ang sabi, i-endorso daw ni Duterte si BBM pagiging presidente sa 2022 election kung may mga kondisyones. Una, si Digong ang mamili ng House Speaker. Pangalawa, si Digong ang mamili ng Senate President. Pangatlo, si Digong ang mamili ng Executive Secretary. Pang-apat, si Digong mamili kung sino ang Secretary of Defense. Ngayon, pag uwi ni Sandro at ni Bongbong, ang sabi ni Bongbong sa anak niyang si Sandro, kulang na lang kuhaan nila ako ng hininga. Sa madaling salita, yung sasabi kasi ni Sandro, kulang na lang patayin nila ako. Pero ang sabi talaga ni BBM doon, kulang na lang kuhaan nila ako ng hininga. Yun yung term na nasabi. So ngayon, in-interview si Yussi Claire Castro. Ito yung interview, mga kababayan. Ang sagot ni Yussi Claire Castro, kung totoo ba daw ang sinabi, mga kababayan, ni Sandro sa interview, ang sagot ni Yusek, pakinggan nyo ha, sumagot na daw si BBM. Pakinggan nyo, mga kababayan. Media interview po ay nabanggit ni Congressman Sandro Marcos na may mga revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po nung 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung ano po yung sino po yung mga nasa likod at ano pa po ibang mga hiningi? Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well, and his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo. Pero po kasing nabanggit. Narinig nyo. Pinalaki ng maayos ni PBBM ang anak niya. Kaya ang anak niya ay hindi nagsisinungaling. Kita nyo? Si PBBM na mismo nagsabi. 'Di ba? Pasalamat tayo. Kahit papano, may anak si Marcos na lumalaban. May anak si Marcos na nagbulgar ng katotohanan. Kasi kung si BBM lang, hindi niya papatulan ni BBM yan. Kasi bakit? Kung tutuusin, hindi naman sinunod ni BBM eh. Pero, hindi din natin masisi si Sandro Marcos kung nasabi niya yan. Kasi grabe po talaga ang ginawa ng mga Duterte sa kanila. Halos lahat silang magkakapatid, puro mura ang inabot ng mga Marcos. Pero sa mga Marcos, never kayong nakarinig sa kanila. Siguro kung mapuno na yung asawa. Siyempre kilala naman natin si Lisa Marcos na talagang matara yan. Bakit? Mayaman yan eh. Di ba? Expected na yan sa taong mayaman at may pinag-aralan na kapag nagalit yan, mataray. Pero yung pagiging mataray niya, may rason. Bakit? Magtataray ka ba kung hindi ka binabastos? Ni minsan, may narinig ba kayo kay Lisa Marcos na binastos kayo? Wala. Ni minsan, may narinig ba kayo kay Lisa Marcos na nagtataray? Wala. Nagtataray siya at may karapatan siyang magtaray kasi binastos siya eh. Una, ang asawa niya, sinabihang adik bangag. Kung ikaw asawa mo si Bongbong, ngingiti ka lang? Sasabihang weak leader.
sasabihang nagko-cocaine. Ngingiti ka lang. Malamang sa malamang, si Sara Duterte nga halos binantaan na yun si Martin, si Bongbong at si Lisa dahil yung jowa niyang si Sulaika ay ipapakulong. Di ba? Si Lisa pa kaya naligal sila mag-asawa for 36 years, walang kabit, walang nabuntisan. Di ba? Kung si Sara nga na-trigger dahil ipapakulong si Sulaika, kaya nagbanta kay BBM Lisa at Martin, si Lisa pa kaya na ang asawa niya ay pinaglaban siya sa loob ng ilang taon? Di ba? Si Lisa pa kaya? Diyos ko, may karapatan si Lisang magsabi ng kanyang saloobin. Asawa niya yung siniraan ni. Di ba? Kung si Sara kaya yung asawa niya siniraan ni Lisa, matutuwa siya? Kung si Sara kaya yung asawa niya sisiraan ni Imelda, ano kayang gagawin ni Sara? Baka, I can hire a gunman for only 5,000 to kill the mistress. Baka ganun ang gagawin. Di ba? Kakasabi lang ni Sara, in the Philippines, I can hire a gunman for only 5,000 pesos to kill the mistress because my husband has a mistress. Oh, di ba? Si Lisa pa kaya? May kasabihan nga tayo, yung isda nahuhuli sa bunganga, hindi sa buntot eh. Kung si Sara nga nag-hire ng gunman for 5,000 pesos para patayin yung kabit. Kasi kabit yun eh. Si Lisa pa kaya, yung asawa niya, presidente, binastos. Hindi ka makapag-hired. Pero anong sabi ni Lisa? Hindi naman ganun ang Pilipino eh. Hindi naman tayo ganun eh. Diba? Alam nyo na. Mga kababayan. Kaya nanindigan si PBBM na hindi nagsisinungaling si Sandro at nagsasabi ito ng totoo. Hindi naman talaga po pwedeng ganun, mga kababayan. Diba? Do you think masasabi kaya ni Sandro yan kung hindi napupuno yung tao? Mga kababayan, kapag mga Duterte ang magsabi ng kasinungalingan, katulad kay Digong, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Pagkabukas in-interview ng media, ako, sinabi ko, adik, bangag. Wala ako sinabing ganun. Di ba? Okay lang, pagtatawanan nila. Pero pag si Sandro nagsabi ng katotohanan, ang sabihin agad ng mga didis, sinungaling si Sandro. Di ba, Ma'am Susan Vergara? Pag si Digong ang mangbastos, okay. Pag si Sandro magsabi ng totoo, sabog na. Baka nakalimutan nyo mga DDS. Lahat ng mga sinabi ng tatay ninyong karton, puro lang joke. Puro kabulastugan. Puro pang-uuto. Pupunta ako dyan sa West Philippine Sea mag-jet ski. Asan yung jet ski? Nga. Si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag ngayon. Tapos pagka-interview pagkabukas, ako may sinabi. Wala ako sinabing bangag yung kabataan nga, oo. Kasi kabataan na yun eh. Ngayon kasi matanda na si Bongbong. Kaya nagbago na yung tao. Pero wala ko sinabing nag-addict siya. Mapatay pa ako ni Marcos. Matanda na ako, baka ipapatay niya ako. Yung mga DDS vlog agad. Sinabi na ni Tatay Digong, bangag si BBM. Tapos pagkabukas, ura-urada, in-interview. Wala akong sinabing ganun. Yung mga DDS vlogger, sunog. Kasi yung tatay nilang karton, nag-uulyanin na pala. Umakyat nga sa Liwasang Bonifacio, hawak ng mic. Si Bongbong Marcos, barag-barag ang tatayng tanga-tanga. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo mga Pilipino. Si Bongbong bangag. Nakita nyo, barag-barag na ang tigulang. Gibit-bit yapong kay ginamit sa politiko, buang. Wala na yung sa lapid na yung dila.
Ugod daw maglakad. Oh, hakbang eh. Step 1, step 2, step 3 na yung hakbang. Binitbit pa rin sa taas ng stage para magamit sa politika. Ending yung Duterte, dalawa lang napasok. Si Bongo lang at si Bato. Si Bongo at si Bato lang napasok. Di ba? So wala na maniniwala. Kaya nga si Laila de Lima nakalaya eh. Bakit? Ito yung tatandaan ninyo ha. Yung mga witness kay Laila de Lima na si Laila de Lima daw drug protector, nag-atrasan. Bakit? Wala nang suporta ni Digong. Kasi bakit? Wala nang power si Digong eh. Oh, di lumaya si Laila. Ganun lang kasimple. Tapos ngayon, akala siguro ni Sara, alam nyo yung ginawa ni Sara na rally-rally sa harap ng ICC? Tapos sasabihin nila na ang ICC tuta ni Marcos at ni Trillanes. Alam nyo yung ginawa ni Sara na yon, mas lalong madidiin ang tatay niya. Mas lalong hindi makalaya ang tatay niya. Sinadya ni Sara yan. Kasi the more na ang tatay niya dyan nakakulong at humihinga pa, magagamit niya yan sa politika. Kasi yan si Digong, take note. Si Digong, kahit mamatay yan ngayon, wala naman na yan eh. Palayain mo yan or ikulong mo yan at mamatay yan dyan sa loob ng ICC, wala nang amor yan. Ano pa bang meron kay Digong? Makalaya man yan o sa mamatay yan, wala nang mapala ang Pilipino dyan. Hindi na nga makapagsalita ng straight kay sa lapid na dila. Hindi na nga makahakbang ng 3-4 kay masusubsub na eh. Kaya hanggat nandyan si Digong, gagamitin at gagamitin ni Sara yan. At sasakyan ng mga politician yan. For the sake of the position and the politics. Kaya do you think mga DDS, gusto ni Sara makalaya ang tatay niya? Hindi. Yung ginawa niyang rally-rally nung nakaraan, hindi makakalaya ang tatay niya, mas lalong magigipit. Alam nyo ang nirason ng ICC? Kaya hindi nila pinagbigyan si Duterte ng interim release dahil sa ginawang kabulastugan ng mga anak ni Digong. Una, ang sabi ni Sara, ang mga taga-ICC daw, itakas daw si Digong. Pangalawa, yung mga ginawang pagrarally-rally at wilga-wilga nyo dyan, nangangahulugan na kahit nakakulong si Digong, ma-impluensya pa rin. O kaya hindi nila pinalabas. Tapos dinagdagan pa ni Sara ng rally, hindi na talaga lalo makauwi yan. Alam nyo, ganito, ang ano ni sitwasyon ni Digong ngayon, sa totoo lang, mga DDS bigyan ko kayo ng trivia. Ang sitwasyon ni Digong nung nakaraan, parang pako. Halimbawa, ito, halimbawa, wait lang O, example ko sa inyo para maintindihan nyo mga DDS. Kasi ang hirap nyo paliwanagan, mga narcissist kayo eh. Halimbawa, ito, magkuha tayo ng isang papel. Ito mga DDS, tandaan nyo. Halimbawa, ito ICC. Ito si Digong. Pagdating niya sa ICC, pinakilala ang kanyang sarili. Ngayon, habang napakilala at nalaman na si Digong talaga yon, tinusok siya. Tinusok siya sa loob ng ICC. Ngayon, ang ginawa ng mga supporter at mga anak ni Digong, kabubuhan katangahan, nanghingi sila ng interim release. Wilga, rally, siniraan ang ICC, tinawag na kangaroo court, binaon ng ICC si Digong. Pangalawa, ang sabi, ang ICC, tuta ni ganito, tuta ni ganyan, kinidnap si Digong, binaon lalo ng ICC si Digong. Tapos nagrally na naman nung nakaraan, binaon lalo ng ICC si Digong. Ang kalabasan ni Digong ngayon, parang pako. Ulong na lang ni Digong ang nakalutang. Baon na si Digong. Baon na si Digong. Kaya do you think, makukuha nyo pa si Digong dyan sa loob ng ICC, makukuha nyo yan kung mamatay na siya. Pasok na siya sa lupa. Baon na si Digong, guys. Binaon nyo ng binaon. Dinagdagan pa ng anak niyang bobo. Binaon lalo. Alam nyo si Digong ngayon, ito na lang bunbunan na lang niya ang nakikita. Nandyan na siya, nakapako na yan sa ICC. Never been touched.
never been seen ng kanyang mga supporter. Mawawala lang yan si Digong kung ibaon na sa lupa. Madaling salita, kung mamatay na, tsaka yan makalabas dyan. Alangan naman pabulukin yan sa loob. Ba? Oh, ganyan ang isipin nyo, mga DDS. Tapos dagdagan pa ng rally. Baon na. Yeah, oo. Si Digong ngayon, habang nasa ICC, unti-unti nang pinatayan. Inaantay na lang naman mamatay yan bago palabasin Hanggat si Digong humihinga at umuutot pa, hindi pa lalabasin ng ICC yan. Iniintay na lang nang mamatay. Buhay pa, ayan, pinapatay na. Yun ang totoo. Ang tanging makakapagpalaya lang kay Digong kung mamatay siya. Di ba? Kaya, tingnan nyo, si BBM mismo nagsabi, hindi nagsisinungaling ang anak niya. Nagsabi ng totoo si Sandro dahil pinalaki niya ito ng maayos. Di ba? Naghintay na lang yan sila, natawagin ni Satanas si Digong para makalaya.